Na-recover ang 6 na labi ng mga pinaniniwalaang sakay ng nawawalang dive boat sa Sarangani. At kasama rin po sa mga hinahanap ang 4 na crew ng cargo vessel na MV Devon Bay na tumaob sa dagat po malapit sa Pangasinan. Saksi, si Chino Gaston. 15 Filipino seafarer ang itinurn over ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Nasagip ang mga Pilipino nang tumaob ang Singaporean cargo vessel na MV Devon Bay. Sa dagat malapit sa Pangasinan noong January 22, itinurn over din ang labi ng 2 nasawing crew. Pag itong pagkakataon, we set aside po muna yung etong dito mga concerns po natin. Again, we all have, all the coastal states have a moral obligations to render people in distress regardless of their boundaries or even the nationalities. Kaninang madaling araw, dumating sa Port of Manila ang mga Pilipinong mandaragat. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng OWA at DMW. Tatanggap sila ng tulong pinansyal, psychosocial support at iba pang tulong para agad silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Patuloy namang hinahanap ng mga barko at eroplano ng Philippine Coast Guard ang 4 pang crew ng MV Devon Bay. Kabilang ang kapitan na si Elimar Hucal na hindi iniwan ng barko hanggang sa huli. Yung heroism na ginawa po ng kapitan nitong MV Devon Bay, although as of the moment is hinahanap pa rin po natin siya. Pero as per statement po ng ating mga rescued crews ay itong si kapitan ay huli po talagang umalis ng barko. Hindi niya po pinabayaan ang kanyang mga kasamahan. Isa pong inspirasyon sa bawat marino na makita na yung leader, ang iyong kapitan, ay hindi nauunang tumakas sa huli. And we should be proud as Filipinos na ang kalidad po ng mga marino natin ay napakataas. Hinahanap din ang recreational dive boat na MBCA Amehara na naiulat na nawawala habang naglalayag sa Davao Gulf noong January 19. Nitong Sabado ng umaga, natagpuan sa bahagi ng dagat na sakop ng Maitum, Sarangani, ang 5 labi ng pinaniniwalaang kabilang sa mga sakay ng nasabing bangka. Na-recover ang mga labi malapit sa nakitang debris na pinaniniwalaang overhead roof cover ng bangka. Isa pang bangkay ang na-recover kahapon ng hapon. Inilipad ang mga labi patungong Davao City at dinala sa isang punerarya. Nagsasagawa ng post-mortem examination ang medical legal officer ng NBI para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa OCD Region 11, tukoy na ang isang labi. Nauna nang nasagip ang isang crew member. 9 na iba pang sakay ng bangka ang hinahanap pa. We still believe na nandito pa rin sila sa ating Philippine Area of Responsibility. That is why tomorrow, our SAR efforts is focused in moving up sa ating pong 2 sectors, Sectors 3 and Sectors 4. Sa parehong araw na nawala ang MBCA Amehara, pinataob ng malalaking alon ang ML City Nur sa bahagi naman ng dagat sa pagitan ng mga bayan ng Simonol at Bonggao sa Tawi-Tawi. Nasagip ang lahat ng 50 sakay. Nasagip din ang 9 na estudyante at 3 crew mula sa dagat sa Glan, Sarangani nitong Sabado. Base sa investigasyon, nagsasagawa ng marine biology fieldwork ang mga estudyante nang magkaaberya ang makina ng sinasakyan nilang MBCA Gwin at nasira ang katig nito dahil sa malalaking alon. Mabuti na ang kalagayan ng mga estudyante at crew. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 7 akusado sa anomalya sa flood control projects ang posibleng makasama sa selda ni dating Senador Bong Revilla kapag inilipat siya bukas matapos ng 7 araw na quarantine. Pero hindi po sila ang mga kapwa-akusado niya sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Saksi, si Maris Umali. Eksaktong 1 linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Bukas, nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit.
Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. Pero sino nga bang makakasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag umano nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request, and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 na una na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Ang 7 tinutukoy ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera na pwedeng makasama ni Revilla sa selda ay kabilang sa mga akusado sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nagpapatuloy ang mga pagdinig para sa petisyon ng mga akusado na magpiyansa sa non-bailable na kasong malversation. Pinaghahanap pa rin ang kapwa-akusado nilang si dating Congressman Zaldico at 6 na iba pa, kabilang ang 5 opisyal ng SunWest. Sa gitna nito, 2 pang flood control projects sa Nauhan ang iniimbestigahan ng DPWH dahil substandard umano. Ang mga proyektong ito ang sinisisi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor sa mga pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Tig 210.6 million pesos ang halaga ng mga proyekto na idineklarang tapos noong December 2023 at February 2024. New Big 4J ang kontratista. Kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos. Pero, ngayon na nakita natin na substandard din kasi 3 meters ulit yung sheet pile, kamukha din nung sa SunWest, kailangan imbestigahan na yan. Most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Ilang kapwa-akusado ni Ko ang sangkot din sa mga naturang proyekto, kabilang si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Patong-patong talaga itong mga kasong to. No, so habang may nakikita tayong ganyan, kakasuhan natin. Pero yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty. Roughly, nasa parang, ang estimate ata is nasa 20+ million ang repair. Patuloy namin sinisikap makuha ang pahayag ni Pacanan at ng New Big 4J. Nagpunta ang GMA Integrated News sa address nito na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina. Inihahanda rin ng DPWH ang kaso laban sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa nasirang flood control dike sa barangay Candating sa Arayat, Pampanga. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yon. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng kontratistang Edmary Construction. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ninakawan na, sinaktan pa ang isang Japanese national sa Parañaque City. Nahuli kamang krimen at saksi si John Consulta. Kita sa viral video ito ang paghampas sa ulo ng isang nakasombrerong suspect sa isang nakahandusay na biktima sa Parañaque City nitong Sabado. Maya-maya lang, hinatak na ng suspect ang bag ng biktima. Tinangkapang kumapit ang biktima sa bag pero tuluyan pa rin itong natangay. Naglakad palayo ang suspect na parang walang nangyari. May dumating po dito na concerned citizen dito po sa aming opisina at sinabi niya na may duguan doon po na foreign national. So agad naman po kaming yung mga duty po dito at nagresponde po agad para i-verify po kung ano po talaga ang totoong nangyari po. Ang biktima, isang 62 anyos na Japanese. Duguan ang kanyang ulo, damit at sombrero nang datnan ng mga pulis. Tumambad din ang dugo ang 2x2 na ginamit sa pag-atake.
Ayon sa PNP, posibleng galing sa bird watching dito sa may bahagi ng Parañaque ang 63 years old na Japanese national nang ito ay atakihin ng isang suspect pasado alas 11 ng umaga ng Sabado. Dito nga po sa Wetland Park ay open po sa public. At marami po talagang pumupunta dyan ng mga foreigner na nagbe-bird watching po dito po sa ating La Pacheya. Dahil marami pong mga ibon po dyan na mga endangered species po na mga ibon. Ayon sa PNP, nakuha sa biktima ang cellphone at bag na may lamang 3 lapad at 30,000 pesos kasama ang kanyang passport. Base po dun sa video po, makikita po natin na may kahoy po na 2x2 na inahampas po dun sa ulo na maraming beses bago niya po nahablot yung kanyang gamit. Hindi po siya nakakaintindi sir ng English. Kaya po nahirapan po ang ating mga responder na makuhanan po ng mga information. In-applyan po nila ng first aid po. Kasi yung ulo niya po ay puro dugo. Kasama po nila yung senro po na nandoon po sa area na nagkataon na dumaan po sila. Ayon sa mga taga-barangay San Dionisio, matindi ang pinsalang tinamo ng dayuhan. Nagkaroon ng crack ang kanyang skull at ang kanyang tenga ay nahati. So, kailangan po itong tahiin. Maga ang kanyang mata. So, sa ngayon naman po, ito ay pinagagamot po sa OSPAR 1 ng ating Parañaque City. Dinala sa ospital ang biktima para mabigyan ng atensyong medikal. Na-turnover na po namin yung case po dun sa Parañaque City Police Station po para sila na po ang hahawak kung ano man po ang dapat na action po para dun sa pag-follow up po nung ating suspect po. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Dalawang nagtatrabaho sa ginagawang gusali sa Mandaue, Cebu ang patay matapos mabagsakan ng semento. Base sa investigasyon, gamit ang crane, iniakyat noon ang 8 sako ng semento papunta sa ika-19 na palapag ng ginagawang gusali. Pero bumigay raw ang isa sa mga kable at nabagsakan ng mga biktima. Dead on the spot ang dalawa habang isinugod sa ospital ang isa nilang kasamahan. Nagsasagawa na ng Occupational Safety and Health Investigation ang Department of Labor and Employment o DOLE 7. At sinubukan ng GMA Regional TV na makuna na pahayag ang pamunuan ng nasabing construction site pero hindi po pinapasok ang aming team. Balik po sa 58 peso level ang piso kontra dolyar. Nagsara kanina ang palitan sa mayigit 58 pesos and 97 centavos kada dolyar. Mas malakas po yan kumpara sa 59 pesos and 9 centavos noong Biyernes, January 23. Huling pumalo ang piso sa 58 level kontra dolyar nitong January 2, 2026. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.